Sino ba naman ang hindi na-hook at nakiindak sa muntik na yatang maging pambansang sayaw? Ang budots. Pero alam nyo ba na may isang tao na sadyang tumatata kapag budots move na? Ang pag-uusapan, walang iba kundi ang pride ng Mindanao, si Elias Lintukan o si Elias TV. Luzon, Visayas at Mindanao na ang nakihataw sa dance craze niya na ubod ng saya. Pati nga mga banyaga, abay na humaling na rin lahat sila. Nagkakaisa sa iisang sigaw. Iba talaga ang famous budots ni Elias. Alam na this. Sa unang entrada pa lang ng salita sa kantang ito. Ang madlang people, abay, mga nagwawala. Nagigising daw kasi ang kanilang mga natutulog na diwa. Kanya-kanyang hataw, pahusayan pa nga ang iba sa paggiling. May pakaldag pa silang nalalaman o ang pagkahumaling sa indak ng musikang ito. Walang pinipiling edad o kasarian dahil lahat laban na laban. Ultimo mga artista, naku, nakikiuso din. Pero syempre, walang hihigit sa orihinal at nagmamay-ari ng kinahuhumalingang signature dance move. Ang promotor at nagpauso, walang iba kundi ang viral Cotabateño na si Elias Lintukan Jr. o si Elias for short, ang kinikilalang bagong gig king ng Mindanao. Bawat gig ng Elias JTV Band, kung saan bokalista ang reggae singer na si Elias, hindi magkamayaw ang dami ng mga fans. Opo, ganito na ka-big time ang kanilang grupo. Sa bawat probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao, sila ang banda na most requested ng masa. Ako si Dabe, saxophonist. Ako si Axel, ang trumpetist. Ako si Kendall, ang second keyboardist. JB, gitarista. Sherwin Bernardo, drummer. Adrian, the bass guitarist. M. Kenji, backup vocalist. Keith Aldrin, I'm a keyboardist. At syempre, kapag ganyang trending at pinag-uusapan, hashtag pang-rated Corina yan. Guess what? Nasa live performance ba nila tayo? Naku, hindi po. Makikijam lang tayo dito sa kilalang-kilala ngayon na Elias JTV Band. Excited na ba kayo? Halika na! Ang Elias JTV Band! O, di ba? Handa na ba kayo sa eksklusibong kwentuhan natin? Kayo, handa na ba kayo? Handa na po! Aba, talaga naman! Ibigay mo sana ang iyong pangako at katuparan ang aming pangarap. Binubuo ng 9 na miyembro ang successful Elias JTV Band. Aminado ang buong grupo. Malaki talaga ang ambag ni Elias at kanyang talento sa pagsayaw para nakilala ng husto ang kanilang banda. Lucky charm daw talaga nila si Elias. Nagulat ka ba na napupuno mo ang Araneta Coliseum? Nagugulat din kasi hindi ko naman hinangad tong mangyari na ganito kasi akala ko lang doon lang ako sa probinsya palagi. Pero ang swerte na kanilang itinuturing, tila balot naman ng kamalasan ang kwento ni Elias sa kanyang kabataan. Sa likod kasi ng masayahing karakter ni Elias, nakatago pala ang lungkot ng buhay niya noon sa Magpet, North Cotabato. Ang magaling na performer, matindi pala ang pinagdaanan. Kakarampot ang kinikita ng kanyang ama na trabahante sa pagkuha ng dagta ng rubber tree. Ang kulo ng sikmura, dulot ng gutom, ordinaryong pakiramdam na daw yan para sa kanya. Ano yung sobrang hirap na naranasan mo? Kumakain lang kami ng kamote at saka saging ng time na yon. Breakfast namin, saging lang. Paminsan-minsan nakakain din kami ng kanin pero yung ulam namin, asin, mantika at saka tuyo lang. Ang kagubatan na ang nagiging kusina nila para may maihain lang sa lamesa. Nangangaso ang kanyang tatay para may pagkain.
Pero isang aksidente ang hindi inaasahan na nangyari. Naghunting siya ng mga wild animals ng time na yon. Pagkalabit niya, hindi pumutok. Tiningnan niyo yung butas, biglang pumutok. Tapos na-disgrasya yung mata niya. Wala na siyang Paningin. wala nang paningin, isa na lang. Doon na naibenta na lahat yung mga ari-arian namin, yung mga hayop namin doon sa bukid, yung lupa namin. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, naging positibo si Elias. Hindi habang buhay ganito ako. Hindi ka naman yung mareklamong bata. Hindi naman, kasi kasi sabi ko sarili ko, ngayon lang to, sa sunod makaahon din kami sa kahirapan. Dala ng kahirapan, nagdesisyong mangibang bayan ang kanyang mahal na ina para maitaguyod ang naghihingalong pamilya. Nag-abroad si mama, kami na lang naiwan doon sa bahay, kami na lang tatlo. At saka mga ilang buwan din, yung kuya ko kinuha din ng lolo at lola ko sa Zamboanga. Sa pangungulila sa kanyang ina, tinuon ni Elias sa pagsasaka ang kanyang kalungkutan. Ang pamatay inip at pagod ni Elias ay ang pagkanta sa bukid na natutunan niya rin sa kanyang ama. Aminado si Elias, hindi niya daw alam na maganda ang kanyang boses. Paano ka natutong kumanta kung wala namang kuryente sa inyo? Sino yung napapakinggan mong kumakanta? Kasi, nung time na yun, may binili si Papa na radyo nung time na yun. Tapos, timing din yun na time is yung kumanta si April Boys. Tapos, narinig ko ang mga kanta ni April Boy nun. Sabi ko, ang ganda nito Kaya, ang ginawa ko na lang, kumuha ko ng papel at saka lapis. Sinundan ko lahat yung mga lyrics niya. Anong Sinulat kanta niya ko. naalala mo? Yung kanta na, di kita ma-reach, di kita makaya, ano pa ba kaya ang gagawin ko? Papi ang mapon, langon no? Sa mga kaibigan, nakakuha si Elias ng lakas ng loob at suporta. Buyo kasi ng kanyang mga kababata, dapat raw siyang mag-vlog para kumita ng pera. Trip lang yun 12 in the midnight na yun, sabi ng kasamahan ko, sabi niya, pre, magaling ka kumanta, pwede kang mag-vlog. Sabi ko naman na ayaw kong makita yung mukha ko sa social media kasi mahihain ako Sabi nila, hindi ganun, para magkapera ka naman. Mayong adlaw na po dere sa inyo ang tanan, no? Ang mahiyain probinsyano, nilakasan ng loob at sinimulang gumawa ng mga video online. Ano ang unang-una mong hit? Cover ko lang din yun Yung kay Blackjack talaga yung una talaga. Yung modelong Charing. Oo. Bago ko yun kinanta, pumunta muna ako sa computeran, nag-search ako doon. Tapos nakita ko si Blackjack, pinakinggan ko yung kanta niya, tapos yung galaw niya. Sample mo naman, no? Ako ay isang model. Ganon. Okay. Doon sa ermita. Oh. Gabi-gabi sa disco. Ganon. yun ganon. Tapos may nag-video kasi sa akin nung time na yun. Tapos kinabukasan nag-post siya, nag-viral. Tapos doon nagsimula ang karir ko. Sinong mag-aakala na magiging patok ang kanyang mga paandar? Ang pagkakwela at husay, magbading-badingan, abay kinagat ng masa. Dahil sa mataas na views at dumaraming followers, nainganyo palalo si Elias na gumawa ng mas marami pang content. Bawat galaw ina-upload niya online. Nariyan ang buhay niya sa bukid, pagkanta sa ibabaw ng kalabaw, habang nagsasaka at kung ano-ano pa. Yun na lang, naubos daw lahat ng pwede niyang i-video sa bukid, kaya nahirapan siyang mag-isip. Gumawa ako ng isang video, yung anong tawag no, yung nung 0.5 na pag ganon, parang nagbabaklaan. Ulit. Parang ganon. Tapos lang kan. Ganon. Tapos pag-upload ko nun, biglang nag-viral din naman. Hanggang nagdesisyon siyang bumuo ng sayaw na pwedeng mag-click. Ang inspirasyon niya ang mismong trabaho sa pagkuha ng dagta sa rubber tree. At ayun na nga,
jackpot sa views at trending sa share ang rubber dance move ni Elias. Nag-viral ito pero dahil kakaiba ang moves ng sayaw ni Elias, marami ang umalma at umani pa nga ng maraming negatibong komento. Ang sayaw daw ni Elias malaswa at may double meaning. Para maliwanagan ng lahat, pinakita sa amin ni Elias ang step-by-step ng kanyang signature dance at bawat galaw mayroon palang kahulugan. Mag-cut ka ng rubber, hawakan muna yung puno. Tapos pag ganon. Tapos, parang hiwain mo siya na Tapos, nilagyan ko lang siya ng sayo na pag ganon. 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 Okay. Parang ganon lang. Pwede din naman lang kitang turuan kung gusto mo. Parang hindi ko yata matutuwa yan. Parang Saglit lang naman, parang kahit kulang 5 ako. seconds lang. Ganon, mag-ganon ka lang. Ha? Ayoko! Ayoko talaga. Huwag niyo akong pilitin. Baka gawin ko. Ang dating trip-trip lang at kantyawan nilang magkakaibigan, naging daan para siya'y makilala at mapabilang pa sa isang banda. Maraming babae ang nabuhayan ng loob at naging instant admirer ni Elias. Answered prayer ang nangyari. Naging certified online sensation ang Prom D at napabilang pa sa most promising vlogger ng Mindanao. Pag-post ko nun, ang mga comment kasi, halos mga babae nag-comment nun. Oo. Sayang naman yung sampal mo, dapat sana dito na lang sa aming ganon. Sa puwet namin. Nasapit, ganon. Tapos, nag-open ako ng TikTok ko. Lahat ng in-scroll ko, lahat mukha ko. Sabi ko, ano bang nangyayari dito sa TikTok? Hanggang sa umabot ng 1 million followers, hanggang sa naging tuloy-tuloy na. Hanggang ngayon, naging 8.5 million followers na ngayon. Wow! Yabang mo! Nakakainis ka, talaga ba? Lahat napapansin na kay Elias. Nariyang may agimat daw ba siyang taglay na sadyang kinaiinggitan ng mga lalaki? Paano ba naman kasi lahat ng mga babae gusto siyang makasayaw pag siya'y nasa entablado? Ano daw bang meron sa bandana o pugong ni Elias? Bakit daw ito dagdag pogi points? Ito yung shawl. Ayan. Ito. Kasi, nag-search ako sa sa Google, sa YouTube, sa Facebook, kahit saan-saan. Lahat ng mga artist nag-search ako, walang nakasuot nito eh. Tapos sabi ko, siguro pwede kong gawin tong maging akin. Sabi ko, ginawan ko lang kung paano siya isuot, kung paano siya itali. Hanggang sa nag-show na ako, ito talaga yung suot-suot ko. Pero marami din naman to. Pinagdidiskitahan rin ng marami ang kwintas na native ni Elias. Ito raw ba ang nagbibigay ng malakas na karisma? Kaya ang kanyang mga fans nahuhumaling. Itong kwintas naman, sabi ng iba, agimat ko raw to. Pero sa totoo lang, hindi. Bigay to ng lola ko na bago siya pumanaw, 108 yung edad niya. Sa kanyang pagsikat, kaliwat ka ng mga babae na ang nalilink sa kanya. Sila yung mga hopya na umaasang masosolo pa si Elias. Pero pasensya na mga girls, dahil itong si Elias ay meron na palang misis. Maaga ka nag-asawa, 20 years old po. Sa dami ng mga babae na talagang hinahampas na nila yung sarili nila sa'yo, kiss ng kiss, ganyan, yung mga message na ganyan, hindi nagseselos? Nung una, nagsiselos din naman. Nagagalit din naman. So, Ba't nag-aaway ka kayo? nagpapahalik dyan? Ganon. Ba't mo niyakap yun? Ba't mo hinalikan? Ganon. Sabi ko naman, Yung mayakap ka rin? kasi niyayakap din ako. Mahirap din naman. Ganon. Ganon na lang. Oo. Tapos, humahalik ka din? Hindi, sila yung humalik. Minsan lang, binibigyan ko na lang ng, sige nga. Alam mo? Pero mayroong chismis. Ano nga ba ang totoong pagkatao ni Elias? May revelasyon din tayong dapat malaman mula sa kanyang misis. May napundar na rin ba si Elias sa kanyang tinatamasang tagumpay? Ano ang bago sa kanilang grupo? Hindi pa po tapos ang masayang kwentuhan namin ni Elias JTV and ang kanyang mga kabanda. Huwag bibitiw dahil ang mga kasagutan malalaman na sa pagbabalik ng Rated Corina.